Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan, kamukha ko, kadugo ko na may bagoong din sa dugo. At saka sa lahat po ng ating mga kababayan na nakakaintindi po ng Tagalog. So, magandang araw. Gusto ko lang pong palalahanin ng lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon is tungkol sa uric acid. Uric acid. Kasi may napapansin lang po ako sa mga ibang pasyente na they're just taking for granted itong tinatawag nating uric acid. Kasama po kasi yan sa common na natin laboratory test. Usually, napapansin nyo, yung mga doktor, sinasama nila yung uric acid. Ang uric acid po kasi isa po ito sa mga, kumbaga, end products sa mga foods na kinakain natin, na tumatakbo po sa dugo, sa katawan natin. Pero gusto ko lang po na maintindihan nyo sa simpleng paliwanag ang kahalagahan ng uric acid. Ito po kasi nagre-range pag minsan nakikita nyo yung mga laboratory results nyo, para lang nagre-range from 3 plus to 7 plus, pero ang pinaka-average po yan kung po pwede is maintain natin within more or less 6 yan. 6 below is better. Itong uric acid, kung naririnig nyo, mataas ang uric acid, mataas ang uric acid. So sa English, meron tinatawag nating hyper, yan, uricemia, meron ding hypo uricemia, mga ganyan. So, itong mga kasi, kung una nating pag-usapan yung kung saan ba nakukuha usually. Maraming mga pagkain yan, maraming iniinom pagkain na pinanggagali ng uric acid, pero ang common kasi usually is itong tinatawag nating mga meat. Yan. Nandiyan na rin po yung mga sa atay. Andyan yung mga, lalo yung medyo mahilig kumain ng mga laman loob, di ba? Mga papaitan yan. May atay yan, may baga, may kidney, and everything. Yung mga kamukha ko din dyan, na mga mahilig sa bagoong. Yan, isa rin po yan. Pero, even seafoods, yung mga meat nga, tinatawag. Pero, hindi naman ibig sabihin na bawal kumain ng bagoong, bawal kumain. Hindi naman. Lahat naman ng bawal ay ng bagay is in moderation, okay lang yun. Para lang at least, maisip nyo na sa loob ng isang linggo, huwag naman kayo puro bagong. Huwag naman kayo puro atay o kaya seafoods. So, in moderation. So, ibig sabihin, pwede pa rin po kayo kumain. Kahit ang importante lang naman dito, iwasan lang natin talaga tumaas ng sobra sa normal. Pero, the fact na ang mahiling mga vegetarian, tulad ko dyan, is definitely wala pong wala tayong nakukuha ang uric acid yan. Kumbaga less risk factor for na tumaas ang uric acid sa mga gulay na yan. So, marami pong pwedeng source ng uric acid na ganyan. Yung pinaka-importante lang po talaga is malakasin kayo sa tubig. So, more or less, alam nyo na i-control nyo kung nag-ulam kayo ng ganito last itong this week, o pwedeng next week na ulit, parang mga tipong ganun. So, marami kasi dyan halos everyday, kasi karne, everyday, alam mo, may mga ganyan So, more or less, alam nyo na po, no? So, alam nyo na, so, kumbaga, A, B, C, D, E, F, G, so, alam nyo na yung i-divide nyo yung oras ng pagkain nyo ng isang ulam, mga ganyan. Hindi yung mahilig ka ng ganito, puro halos 3 times a week, kumakain ka ng ganyan, mga ganon. So, itong pagtaas ng uric acid kasi, gusto ko lang pong minsan marami talagang maraming parang hindi ko naman masisisi yung tao minsan sa pumupunta sa clinic. Sabi niya, magtaka ako minsan ang nakita ko sa January, babalik yan mga March na o April o ilang buwan na yan. Ang sagot ng pasyente is, naubos naman doc, sinunod ko yung gamot nyo, naubos na for 1 month, pero wala akong instruction na ganon. So, yung mga nakikinig po dyan na medyo mataas ang uric acid, hindi porke binigyan kayo ng doktor ng reseta for 1 month, that's it. No, you should go back.
Dahil hintayin nyo po na ang nasasabihin ng doktor na, okay na pong ganito nyo, ganyan, sige, bawas-bawasan na natin itong gamot sa uric acid, pwede natin i-stop ang gamot sa uric acid, ganun. Kasi we have to wait for at least 2 to 3 consecutive tests na alatul, consistent na normal, then more or less kayo ng doktor mo makapag-decide kayo to stop or taper down yung mga gamot nyo. Bakit? Number 1, ang uric acid, pag mataas po yan, hindi porke wala kayong nararamdaman sa mga joints nyo, hindi masakit ang mga siko-siko nyo, that means hindi na kayo o wala ng risk nun. Pero hindi nyo alam po, maraming mga tao na walang nararamdaman pero mataas ang uric acid. Ngayon, ang problema, ito na. Number 1, pwede kasi kayong magkaroon ng bato. Bato, kasi ang uric acid, itinatapon ng natin, katawan natin through ihi, through kidney. Hindi sa dumi, hindi sa hininga, kundi sa true ihi, sa kidney. Kidney stone, yan. Marami pong mga bato sa kidney na hindi nakakalusot sa ultrasound. So hindi porke normal yung ultrasound niyo, sabi niyo, wala naman pala akong stone kahit mataas yung uric acid ko. Hindi po ganoon. Pangalawa, ang mga uric acid, risk factor din po yan sa sakit sa puso. Baka hindi niyo alam yan. So risk factor for heart disease or cardiovascular disease, ang uric acid. Kaya wag kayong paisi-isi dyan, yung mga matataas ang uric acid nyo. Even diabetes. Yan, yung mga topic natin isang araw. So, dyan po kasi pag mataas ang uric acid, dyan nagkakaroon minsan ng tinatawag nating insulin resistant, which can develop into diabetes. So, ang diabetes, hindi lang nakuha dahil overweight ka, ang tawag dito, mataas ang cholesterol mo and everything, may high blood ka, kaya ka nagkaka-diabetes or what, pero even uric acid can help developing diabetes. Even children, yung tinatawag po nating metabolic syndrome na tinatawag, ibig sabihin ng metabolic syndrome, yung chubby yung bata, kaya yung mga anak nyo na mga chubby, malalaki dyan, you have to encourage them mag-sports, engage nyo sa sports sa mga bata. Pwede rin apektado ang mga bata sa uric acid. Kaya yung mga ayaw mag-iinom ng gamot dyan dahil kesyo bata pa kasi edad ka 30, bata pa huy. Sa information po sa lahat, the youngest po na nagme-maintain or minomonitor ang mga cholesterol or whatever other diseases or factors are 2 years old. May marami na po akong nakikitang 9 years old, 10 years old, nagme-maintain na po yan sa cholesterol, sa uric acid and everything. Sa wala na sa edad-edad po yan kasi millennial na ngayon. Alam nyo naman yung pagkain. Meron din po tayo tinatawag na low uric acid. Ang hindi rin magandang side effect ng uric acid na mababa kasi ang uric acid po kasi is antioxidant din yan. Ngayon kung mababa ang uric acid naman, which is very seldom, bihira ang mababang uric acid, pwede rin po mag-cause yan ng tinatawag na oxidative stress or yung mga sa mga ugat-ugat natin, yung mga magkaroon ng dysfunction. Kumbaga sa sasakyan, yung kulang sa oil, siyempre kahit maraming gasolina, kung kulang sa oil, baka kakatok din yung makina o yung mga radiator or whatever ng sasakyan. Ganun din po ang katawan natin. Kaya you have to follow the doctor's order. Okay po? Now, ano ba yung mga best food pag mataas ang uric acid nyo? Yan naman tinatawag na mga low fat, yung mga medyo mahilig mag-diet pa sexy, low fat, yung mga tinatawag nating mga fresh vegetables, fresh fruits, mga yogurt, mga non-fat na tinatawag yogurt and skim milk, yan, mga ganyan. Okay din po yung mga actually yung mga nuts, peanut butter, mga tinatawag. Okay din po yan na source ng kung mataas ang uric acid mo. Actually, hindi rin po lahat ng nuts bawal sa mataas ang uric acid. Meron din po yung mga, lalo na yung mga red meat, chicken, yan, maganda rin pong yan, mga kainin ng mga fish, okay din po yan basta in moderation lang po. Moderation, pero the best talaga is gulay. So, more or less, yan po yung ating tatandaan. Kaya itong mga uric acid, yung mga tao po nakikinig ngayon na mataas ang uric acid, huwag nyo pong iti-take, ang tawag dito, binabaliwala ang pagmataas ng uric acid nyo because sooner or later, baka sumisigaw kayo sa emergency room dahil namimilipit na kayo sakit ng katawan nyo because of stones, some complications of uric acid. So, uric acid per se, pag sinabi na nasa boundary o ganyan-ganyan, so kasing na rin po yan
Kasing halaga na rin po yan ng may problema ka sa puso, may problema ka sa diabetes and everything. So, paalala ko lang mga kababayan, mga kapatid, friends and everybody viewing my videos, don't ignore. Huwag niyong pong binabaliwala ang uric acid, lalo na kung sinabihan po kayo ng mga doctors nyo. You have to go back sa doktor nyo, kulitin nyo yung doktor nyo kung medyo alam nyo na doktor tao lang yan, ang generics ng doktor is human being lang. Kung nakakalimutan na doktor, paano yung uric acid ko, ganito, ganyan. So you have to make kulit din at kailangan pong tuloy-tuloy ang medications nyo. Wait until further doctor's advice. Okay po mga kaibigan? So this is it. Ito ulit ang ating topic for today. And wish me luck. Yung mga hindi pa po nagsusubscribe sa YouTube natin, Alexander O. Tan lang, ilagay niyo yung video ko. Please subscribe. Siyempre, share nyo rin po yung likes. Maraming salamat. Ito pa rin ang inyong probinsyanong doktor, Dr. Alexander Tan. Maraming salamat po. Keep safe.